Araw na naman ng Sabado. Alam niyo naman pagdating ng Sabado or Biyernes or Sabado ng gabi, tumatagay talaga ako. At ngayon ay pupunta na naman ako ng grocery. Bibili na naman ng maiinom or mapupulutan at makakain sa loob ng 2 araw. Kasi pag day off ay hindi libre ang pagkain sa company ng boss ko. Ayun, tara. Ano kaya ang mabibili? Teka lang. May iba naman yung pulutan natin. Bili tayo ng kunti lang naman na baboy. Ano lang tayo, magpapatsamba lang tayo ng nilagang baboy. Ito lang tayo sa mura mga kabayan. Kunti lang naman to. Ito, ang presyo niya ay 4,321. Pwede na to. Mga ano to, parang mga wala pang 1/4 kilo. Tapos haluan na lang natin ng gulay. Meron pa naman akong luya doon, may paminta, saka betchin lang, asin, okay na yun, malasa na rin. Saan nga ba yung gulay na yun? Malalaki naman to, marami nyan. Dito lang tayo sa konti. Yun, pala sa kabila. Ito mga kabayan, ang panghalo sa nilaga. Konti lang naman to. Ito lang. Ang presyo niya, isang piraso ay 1,981. Yan. Pwede na yan. Dadami na rin yan kasama yung gulay. So yun, maganda ang saging ngayon mga kabayan, no? Hindi siya masyadong hinog. Saka ito ay syempre galing sa Pilipinas yung saging. Ayan. Ito medyo maganda pa to. Medyo green pa yung balat niya. 3,981. Ayan o, mais. 5 piraso ng mais, 4,981. Saka nang bibili niya. Bakit matagal na rin akong hindi nakakatikim ng soju. Mag soju muna tayo mga kabayan. Mura lang ang soju dito, nasa 60 pesos lang. Ayan o, 360 ml, 1,451. 60 pesos lang sa pera natin. Okay na to. Yan ang kaparis ng nilaga. Nilagang hindi buto-buto. Yan, masarap pa pagpulutan sa soju. At teka lang, ito mga kabayan, masarap din tong ano to, kape na to. Natikman ko na rin to eh. 안녕하세요. 자주 보니까 좋네. Ito, yung kape. Masarap to mga kabayan. Ang naka-sale, wala pang 40 pesos. Nasa 38 pesos lang yan sa pera natin. Masarap tong kape na to. Medyo matamis. Yan. Bili na rin ako ng ano, na matagal-tagal na rin hindi nakakakain ito, ng yogurt, apple flavor lagi mga kabayan. 6 na piraso na yan. Ang ano ko lang talaga dito mga kabayan, vitamin D. 4 na piraso na yan, 4 plus 2 3,981. Ito
bibili na rin ako ng dilata mga kabayan kasi naka-sale naman ngayon. Kasi nga dalawang buwan at kalahati na lang babakasyon ako sa Pilipinas. Paborito kasi ng asawa ko tong dilata na to, Rich Hem. Yan, ang naka-sale siya. Yan, oh, laki ng binaba. Bibili na ako ng mga 5 kasi bihira lang to mag-sale mga kabayan, itong dilata nito. Kaya mas maganda yung bibili ka na rin kasi kailangan ko rin naman to, dadalhin ko pag nagbakasyon ako sa Pinas sa September. 5 piraso. Laki ng binaba sayang din. Bibili rin naman ako niyan 300 grams. Ang presyo ng isa ay 3,551. Pwede na. Ayun, babayaran ko na ito mga kabayan dahil tataya pa ako ng loto. Dito na tayo sa tulay, papunta ng tayaan ng loto. Pero bago ako pumunta doon sa tayaan ng loto ay mag-withdraw muna ako ng pera, cash. Kasi hindi pwede yung card yung gagamitin sa pagbayad ng loto dito. Kailangan din cash. Uri Bank. Ano dito mga kabayan, may English translation naman yan, kaya walang problema kahit hindi ka masyadong nakakaintindi ng Korean language. 어서 오십시오. 카드를 읽고 있습니다. 최근 자동화기기에 카드 복제기를 부착하여 고객 정보 원하시는 거래 버튼을 눌러주십시오. Please select the button you require. 검찰, 경찰, 금융감독원이나 모르는 사람이 전화로 Please enter your correct PIN number on the keypad. Please select the amount. Please remove your card and receipt. Then take cash or check. Please take your cash. Thank you. Okay, pangtaya na tayo. Hello to mga kabayan. Marami na yung 100,000 muna yung withdraw ko kasi para hindi na tayo pag may iba pang bibilhin. Katulad ng pupunta sa mga bilihan na kailangan ay kasang ibabayad. Kaya yun, 100,000 won yung withdraw ko. Katumbas dun sa pera natin ay 4,000 pesos. Okay, punta na tayo sa tayaan ng loto. Dito na tayo sa tayaan ng loto. Dapat sana ay hindi ako tataya ngayon, pero tumama kasi ako nung nakaraan ng 5,000 won. Kaya dadagdagan ko na lang ng 5,000 won para maging 10,000 won ulit yung taya ko ngayon. 10 combination ulit ng number. Tingnan natin kung makakailan ulit tayo ngayong Sabado ng gabi. 6:45 Lotto draw dito sa South Korea. Eto na, nakataya na ulit tayo mga kabayan. 10 combination ulit ng number ito. 10,000 won yung taya ko ngayon. At ayun, Lotto draw mamaya alas 9. Tingnan natin kung makakakuha ulit tayo. Eto na yung niluto ko na nilagang pachamba. Merong yan, yung gulay na yan. Tapos merong maliliit na hiwa ng karne ng baboy, laman. Tapos nilagyan ko rin siya ng patatas. Ayan, dinamihan ko lang ng sabaw. Para marami.
Yan ang pulutan ko ngayon. Mahirap naman yung puro fried chicken lang. Tapos may saging tayo. Ako talaga mga kabayan ay mahilig sa saging. Hindi ako nakakain. Pagkatapos kong kumain, kailangan may saging. Kahit sa pulutan, ngayon, yan, may saging. Ganyan ang kulay niyan mga kabayan kasi nilagay ko yun sa rep para hindi agad ma-overripe. Yung balat lang niyan ng hindi maganda. Tapos yung bigay ng Koreano nung nakaraan, yung KitKat, sama na rin sa pulutan. Tapos ang soju natin ngayon, Chamisul, ay kulay pula. Mas matapang to dun sa soju na kulay asul. Ayan, habang nanonood ng pelikula. Inuman, inuman serye. Kapag Sabado ng hapon, soju. Sarap. Ang mga kabayan, ang pelikula na to ay The Last Frontier. Maganda yan. At meron nga pala tayong nabasa mga kabayan. Tungkol naman ito sa mga OFW din dito sa South Korea. Ito yung mga sinasabi nila dito, yung mga post nila sa mga ilang group dito sa South Korea ng mga factory worker. Ito yung sa mga tungkol sa mga tirahan dito sa South Korea. Siyempre magkakasama mga Pinoy. At ang sabi niya ay yung pundar siya ng pundar hanggang kuripot na sa sarili niya. Tapos panay ang hingi ng mga rekado. Iisin ito yung mga rekado pag nagluluto, katulad ng paminta, sibuyas, bawang, mga ganyan. Hindi din naambag sa tagayan. Napakasiba pa. Ayun naman ang mahirap. Ito yung example ng hindi naman dapat ganun yung gagawin. Mahirap naman kasi yung ganyan na pundar ka na ng pundar hanggang madamot ka na sa sarili. Ano na to eh. Kumbaga yung ganung estilo ay panggugulang na yun sa kapwa. Di baling umangat sa buhay, okay lang sa kanila na may matapakan silang ibang tao. Yan yung yung isa sa ugali ng karamihan sa atin, yung lalong-lalo sa mayayaman. Nakapansin ko yan eh. Halos pag may nagtitinda ng isda, naghahanap buhay yung isa, kung tumawad inam na. Kulang na lang hingiin yung tindang isda. Hindi nila alam yung pagod sa paglalako ng isda. Ayan, naglalakad. Yan yung isa sa hindi magandang ugali ng mga Pinoy. Dapat, kung gusto mong umasenso, hanggat maaari, wala kang matatapakan na tao. Katulad niyan, ganyan. Ayaw nang bumili ng kahit na tungkol sa pagluluto at inaasa na lang sa mga kasamahan sa trabaho. Huwag ganun mga kabayan. Lalong-lalo na kapag nandito kayo sa South Korea, hindi dapat ganun. Kasi pare-pareho kayo may trabaho, pare-pareho kayo sumusweldo ng malalaki, at pare-pareho kayong may pamilya sa Pilipinas, may obligasyon. Kaya dapat share-share. Katulad niyan sa Tagayan, kailangan, syempre, sa inuman, dapat lahat kayo gumastos. Katulad nung sa kumpare ko dito, kapag pupunta ko sa kanya, siyempre, nagbibigay din ako. Kahit sabihin niya na in-invite niya na ako doon, na dapat siya lang yung gagastos kasi siya yung nag-iya sa akin, pero, nagbibigay pa rin ako kasi pare-pareho namang may pamilya, pare-pareho may pangailangan, at pare-pareho ding nag-iipon ng pera. Siguro, baka naman ito si kabayan, hindi naman talaga nagiinom, napipilitan lang kasi niyayaya. Kaya siguro, iniisip niya, hindi na lang siya mag-aambag kasi lagi siyang niyaya. Pero kahit niyaya kayo, kung talagang nahihiya kayo, pwede kayo mag-ambag. Pero kung talagang makapal ang mukha ninyo, hindi talaga kayo mag-aambag. Ganun talaga. May mga kakilala rin akong ganyan, lalo sa Pilipinas. Ayun nga yung sinasabi na nung kagagraduate ko pa lang ng high school, kasi nga wala naman akong trabaho, wala pa akong trabaho noon kasi kagagraduate nga lang ng high school. Siyempre, binatilyo
nayayaya sa probinsya ng inom-inuman, siyempre sumasama naman ako. Eh, ano namang iaambag ko kasi wala nga akong pera. Iba naman yung sitwasyon nun kasi wala akong trabaho, wala pa akong pera. Di katulad dito, pare-parehong may trabaho, malaki ang sweldo. Yun, nayayaya ako. Tapos minsan, pag yung nasasabihan ako ng ika ng i, hindi ka naman nabi. Ibig sabihin nun, inom ka ng inom, hindi ka bumibili. Hindi ka nabi, bumibili. Ganon. Inom ka ng inom, hindi ka bumibili. Eh, ano magagawa ko? Wala naman akong trabaho. Sila yung yaya ng yaya sa akin na mag-inom. Sasama lang ako, di ba? Ayun. Pero kung nandito naman kayo sa South Korea at malaki naman ang sweldo, eh, bumili kayo ng pangailangan ninyo na wag ninyong iaasa sa ibang tao. Ano yun? Para maganda yung samahan. Titingnan na natin ang result ng 645 Lotto Draw dito sa South Korea. At ito, tingnan na natin. Ito mga kabayan ay may petsa ito. Yan, makikita nyo dyan. Kaya ano tayo. Baka kasi sabihin ng iba ay kumukontent lang tayo. Ayan oh. Nakalagay dyan 2026-627. Yung Chucho Mil, ibig sabihin yan ay draw date. Okay. Tingnan natin. Kung makakailan tayo. QR code lang. Scan QR code. Eto na. Ang iniintay natin. Ting. Open link. Nako. Aray ko. Tag-iisa lang nakuha. Mga kabayan. Ang result ay 3 ang bababa. Ng una. 3, 8, 9, 22, 28, 42 plus bonus draw 45. Wala. Hindi tayo tag-iisa lang yung nakuha. Tapos sunod. Nako, lagot. Grabe naman yun. Ano nangyari? Walang nakuha kahit isa. Mga kabayan, bokya.